Hello, good day. Magandang gabi, magandang araw, magandang pinagpalang panahon, anumang season na meron ang lahat. Parang isang mapagpalang araw sa inyong lahat, pati sa mga taga-ibang bansa na mga kapatiran at ganoon din sa mga nagsusubaybay para po sa atin pong pananalangin at sa pag-aayuno para po sa ating bansa. Tayo ngayon po ay nakarating na sa ikatatlumpung tatlong yugto o 33 season na po tayo sa atin pong pananalangin. Purihin po ang Panginoon. At ang tema nga po natin ngayon ay ang patungkol sa ano ang pinaka mamanghang naganap sa buhay itong pagpasok ng taon na ito na masasabi natin ang Diyos ay napakadakila. Kaya salamat sa Panginoon at tayo po muli ay magsama-sama ngayon. At bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, salamat po Panginoon sa pagkakataon na ito. Isa po ako muli sa magbabahagi, magpapatotoo, magkukwento patungkol sa kung gaano kang napakabuti Panginoon sa aking buhay. Nasa akin pong pagbahagi sa mga kapatiran at sa mga kababayan na sumusubaybay ngayon, ay dalangin ko po Panginoon na ito po ay magdagdag ng inspirasyon sa kanilang mga buhay, magdagdag ng kalakasang espiritual sa kanila, sa bawat isa, na tunay Panginoon na ang pinararanas mo sa buhay ko, dalangin ko po na patuloy Lord, na ito po ay maging kalakasan ng lahat. Maraming salamat sa pribilehiyo Panginoon to share your word and magbigay ng patotoo about your goodness, Lord. Thank you, Father. This I pray in Jesus' name. I pray, Amen. So, ang CP po na akin pong ma-share about dito sa atin pong season 33 na ito ay matatagpuan po sa awit 126. Dito po sa verse 5 and 6. Sabi po dito, silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasayat na tutuwa. 6. Yaong mga nagsihayong dalay binhi na nanangis ay aawit na may galak, dala ay ani pagbalik. Kung titingnan po natin sa New Standard Version ng King James, ay ito po ang atin pong mababasa dito. Sabi po dito ay sa 125 ng Psalms 125 verse 5 and 6. Ito po ang ating matutunghayan. Those who sow in tears shall reap in joy. He who continually goes forth weeping, bearing seed for sowing, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Pagpalain po ng Panginoon ang kanya pong mga salita. So sabi po dito, yaong mga silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha. Pag sinabi po natin kasi, no, bakit kaya na may nagtatanim na taglay ang luha? Kasi po, hindi po talaga madali ang magtanim. Ako po ay laki sa probinsya at ako po ay lumaki na ang mga provisions sa bawat araw ng aming kinakain, kami po ang nagtatanim, kami po ang nag-aani. So nung panahon po na yan, ako po ay nasa grade 1 up to grade 6 na edad na lagi pong kasama ng aking nanay para po pumunta sa mga bukid-bukid. Kami po ay maliit lamang po ang aming lupa. Kaya po para to sustain ng aming pong basic need, lalo na po sa food, kami po ay dumadayo kung saan-saan ng nanay ko. Lagi po akong kasama ng nanay ko. Na naalala ko that time, ang sahod po na akin po natatanggap mula sa
pagbunot ng mga damo, pagtanim ng palay, 3 piso. Ang nanay ko po ay 7 piso. Hindi po siya madali. At alam niyo po bang kapag nandun ka na sa bukid ay no gustong-gusto ko na kapag kayan ay umuulan. Kasi mas gusto ko yung babad ako sa tubig habang doon kami ay nagbubunot ng palay tapos itatanim ulit. Mas gusto ko po yung umuulan kasi malamig. So nakakapote po kami niyan. Ang kapote po namin, alam niyo po ba yung pinagtanggalan ng abono? Yung sako po na yan, meron po yan plastic sa loob, doon po yung abono. Pagka nawala na po ang laman yan, inaalis po namin yung plastic at ginagawa po namin yung kapote. No, so, mas madali po, mas masarap kapag umuulan. Ang problema, ako po ay sobrang takot na takot po sa uod. Kapag po ang amin pong paligid ay tumaas na po yung tubig doon sa bukid, so ang mga uod mula doon sa palay naglulutangan. So pag lumulutang po yan, syempre hahanap po yan ng mga higher ground. Nagagapangan nila para hindi sila malunod sa tubig. So many times, na-experience ko po na alam niyo yon na nararamdaman mo, may kumakati-kati ng kaunti sa likod mo, sa tagiliran mo, sa ulo mo. And then kapag sinalat mo, yung pala, yung uod, napanhik na sa ulo mo. Yung po mga ganun, minsan sa leeg mo. Alam niyo po, naku, talaga pong pagka ganun po ang aking nararanasan, ako po ay nawawalan ng gana na pumunta po sa bukid kasi talaga pong takot na takot po ako sa uod. And then, bukod pa pagka wala pong ulan, mula umaga hanggang hapon, 4:00, isipin nyo yung nakabilad ka sa init. Pagkatapos ay yung yuko mo, no? 'Di ba may kantang ganon? Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman nakatayo, di naman nakaupo. Kasi ganun po talaga ang sistema ng pagtatanim sa amin. Na talagang nakayuko ka maghapon, mainit, inulan, inaraw, sakit sa balakang, sakit sa likod. Hindi po biro. Kaya talagang masasabi po natin na ang mga sakripisyo ng mga magsasakang ito, ang mga sakripisyo paano itanim bago umani ng bunga ng itinanim ay hindi po madali. Hindi naman literal si marahil na lumuluha. Pero may mga pangyayari na ang mga nagtatanim, nagsasaka, nalulungkot lalo na po pag ang pananim ay umaasa lamang sa ulan. So nung panahon ko po, madalas ang tag-ulan is June and July. Mayo pa lang nagsisimula na po yan. Pero alam natin na itong mga huling mga taon ay ang ulan ay pumapasok ng Agosto, Setyembre, Oktubre. No, yung June at July mainit. So malungkot po 'yan sa isang magsasaka kasi po sa kanila ay napaka-precious yung time na on time ka magtanim kasi po yung mga tinanim mo for the whole year ay doon naman tinatantya mo na itong mga naitabi mo na pagkain o bigas ay tamang-tama lang para maabutan uli ang susunod na tag-ulan. Pero kapag ang ulan ay nahinto or na-delay, ay malaki po kawalan yan sa kanila. Kaya po, andyan yung halo, lungkot. No? And then, no, pagdating naman ng tag-ani, doon naman nagkakaroon ng katuwaan, pananabik na ito ay anihin naman. Lalo na kapag ang itinanim mo ay matataba. So ano pong ibig sabihin dito? Nasabi po dito sa verse na binasa natin, silang mga magbubukid na nagtatanim. So pag tinitingnan po natin, pag nirelate po natin ito spiritually, tayo po na nasa Panginoon, na naglilingkod sa Diyos, may mga ministry tayong hinahawakan, o kaya yung pagkasumusunod ka sa Panginoon, wala ka mang ministry na hinahawakan sa iglesia o
sa mga panahon na ito wala ka pang church na dinadaluhan. So may mga marahil na experience ng ilan sa natin na sa dami ng mga kinakailangan nating isakripisyo for the sake na masunod natin na ang kalooban ng Panginoon. Na yung bang tipong may mga pagkakataon na nakikita mo na ang iba, 'di ba? Parang easy-easy lang, ang saya nila, panay ang good time, panay ang gimmick, panay ang katuwaan na tayo bilang isang mananampalataya ay alam natin kung alin-alin ang limitations natin for that. May mga kinakailangan tayong gawin na hindi katulad ng ginagawa nila. At dahil tayo ay binigyan na ng Panginoon ng bagong pagkatao, so yung mga dati nating mga habit, gimmick dito, gimmick doon, lalabas ka sa labas, makikipaghuntahan, at alam mo yun na, ba, yung pinaka-enjoyment mo is pag-usapan ng buhay ng may buhay. Pero this time, you have to sacrifice your time na wala ka ng madalas panahon sa mga dati mong kaibigan kasi ang iyong ngayong pinagtutuunan ng panahon is yung ministry mo sa Lord. Kailangan ka doon, kailangan ka dyan. So, may mga sakripisyo. At ito po yung masasabi ko na ang tinutukoy na magbubukid. Tayo na naglilingkod sa Panginoon, tayo na nagbibigay ng oras sa Diyos, na alam ko na hindi lang ako ang nagsasakripisyo, no? Sometimes hinahanapan tayo ng oras sa bahay natin o hindi man tayo hinahanapan ng oras pero many times pero tayong dapat isasakripisyo sa bahay natin na supposedly ito yung aasikasuhin natin but we prefer to prioritize our ministry sa church kasi malinaw sa atin kailangan tayo doon. So yung mga ganong mga tipong pagsasakripisyo na masasabi ko na hindi siya madali. In a sense na i-deny mo yung pangsarili mong goal o sarili mong agenda para lang magawa mo ang agenda ni Lord. So ito po yung sabing magbubukid, no? Yung sakripisyo, nagtatanim tayo ng may luha. Meron tayong mga intercessors, gumigising ng maaga, pupunta sa church para lang ipanalangin ang church, panalangin ang mga pamilya, ng mga miyembro at yung ating bansa. Hindi madali na gumising ka ng maaga. So maglalakad ka pa papunta sa church. Hindi siya madali. So may mga pagkakataon na ako po no ako po ay nagbabahay-bahay, ako po ay nagdadalaw. So alam po natin 'yun, meron po tayong sinimulan na Bible study doon sa Umboy. Na nung una, pangalawang araw ay pangalawang linggo. Lalo na po nung una. Dahil nga kasi first time, so maraming parents makikita mo iba yung aura ng mukha, iba yung nakikita nila, alam mo yon, yung alam mo yung nature ng tao na siguro kapag halimbawa ay alam na ikaw ay kilala kang politika, tapos may bit-bit ka dyan na something na ayuda, na malayo pa lang, nakangiti na sila at hinihintay ka. Pero yung tipong hindi ka kilala, sino ka, tapos kahit supot ng tinapay, wala kang dala. So pagka nag-invite, sino yan? Anong meron? Bakit? Anong gagawin? Yung ganon. So, nandun yung hindi na iiwasan na maging aloof. So, masasabi ko sa madalit salita, no, akin lang pong paiiksiin, na hindi po madali ang ministry. Pero ang masasabi ko sa Panginoon, ang kamangha-mangha na nangyari sa buhay ko at ang aking naranasan, itong pagpasok nitong taon na to, bagamat napakarami, at siguro pagka kinuwento ko isa-isa yan, hahaba tayo masyado. Pero bigyan ko lang ng diin yung bagong karanasan na masasabi kong namamangha ako sa Panginoon.
Bagamat hindi siya malaking bagay kapagka naikwento ko, pero for me, masasabi kong God is good. God is so gracious. God is so faithful. Kasi bakit po, kasi ang masasabi ko yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon ngayon, yung nakapag-aral kami. Kaming tatlo na para ma-enhance pa yung pinagkatiwala ng CLF sa amin, ng ating senior pastor, para lalo pang madagdagan yung aming kaalaman na many years na pinapangarap ko to, na hindi ko alam kung kakayanin ko, pero may desire ako sa puso ko. Gusto ko mag-Bible school, gusto ko mag-aral, pero naalala ko yung anak kong si Kent noon. Maybe bago mag-pandemic yun. Ang sabi niya sa akin, Mama, mag-aral ka, gusto mo, kasi may scholarship doon sa kinabibilangan niyang iglesia. At sabi ko, anak, may edad na ako, hindi ko na kaya yan. Hindi ma, sabi mo lang yan. Pero kaya mo, meron nga kaming kaklase ma, 70 years old na eh. Pero pumapasok. So hindi ko po yung pinapansin. Pero deeply, may desire ako. Gusto ko yon. Kaya lang, ang nakikita ko kasi yung responsibility ko sa bahay. Hindi pa retired si brother at that time. So ang dami ko talagang kaliwat kanan na kailangan kong bigyan talaga ng time bilang isang lola, asawa, at bilang nanay sa aking sambahayan. So hindi siya madali. At lagi kong dinidesire na sana makapag-aral kami. And then eto nga, no, niloob ni Lord dumating ito, in-offer. So hindi mahirap para sa amin kasi yung mga teacher pumupunta na talaga sa church at doon na kami nag-aaral. Tapos no, alam mo yung provision ni Lord na yung suporta ng iglesia para lang mangyari ito, suporta ng mga kapatiran, suporta ninyo na nagmamahal sa amin, ay masasabi ko na yun ang pinaka masasabi kong pagpasok ng year 2024, ito yung nakakamangha na lubos kong pinagpapasalamat sa Panginoon na nangyari sa amin. Di po madali mag-aral dahil kasi 60 years old na po ako. At alam niyo po, ako po ay vocational lang po ang natapos ko. Hindi po ako sanay sa English, hindi po ako sanay sa... Nako, talaga po, kinatatamaran ko yan kapag ako po ay nagbabasa ng libro at malalalim ang English. Isasara ko na lang yan. Di na baling sayang yung aking biniling pera. Pero basta pag malalim yung mga lengguwahe dyan, hindi ko yan bibigyan ng panahon. Pero this time kasi kailangan. So alam mo yun. Pero ang nakakatuwa kasi, no, dito mo matutuklasan na mentras nag-e-effort ka, mentras na nagtitiis ka, mentras na nagtitiyaga ka, nadidiscover mo, no, pati yung kakayahan mo, pati yung, alam mo yung limitations mo na akala mo noon hanggang doon ka lang. Pero kapag pala tinry mo, ay kaya naman pala. So, ibig sabihin, sabi po dito sa awit 126, 5 and 6, yung mga verse 6, sabi niya, yung mga nagsihayong dalay binhi, nananangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. So, ibig pong sabihin, kapag nais natin na makadiscover tayo ng lalo pa nating maranasan, lalo pa nating madiscover kung gaano kabuti itong Diyos na ito, huwag po natin bigyan ng hangganan yung ating mismo yung ating sarili. Na ibang kapag kasi nakafocus tayo, yung mindset natin, sasabihin natin, hindi ko kaya yan. Kasi hindi ako yan, hindi yan ang personality ko. At I know myself, kasi yun lang talaga ang kaya ko. Pero pagka nandoon ka pala, at pinagtiyagaan mo, pinagtiisan mo, kahit na mahirap, unti-unti makakadiscover ka na, Lord,
na sa katapusan, eventually, masasabi mo, Lord, how good you are. Thank you so much. Kasi sa totoo lang, no, walang anumang mga magagandang bagay na maranasan natin sa buhay na wala tayong mararanasang sakripisyo at pagtitiis. Na alam natin yan, nasabi nga, di ba, ang ating pananampalataya ay katulad ng isang ginto. Actually, higit pa sa ginto. Sabi doon sa aklat ng Pedro, higit pa sa ginto. At alam natin, ang ginto hinuhukay. Kailan lang nagkaroon ng landslide sa Davao de Oro. Ang landslide na yon ay dahil sa mga nagmimina doon. Na kasi yan, talagang nakukuha ang ginto sa pinakamalalim, doon sa malalim na parte ng lupa. Hindi ka makakakuha ng ginto sa mababaw. So, nandun yung effort, nandun yung pagtitiis, nandun yung sakripisyo, nandun yung time. Maging matyaga ka sa paghihintay, maging matyaga ka sa mga effort mo. At kapag yun naman ay nakuha mo at naani mo na, ay buong galak na mararanasan mo. So same with our ministry. Go back doon sa sinabi ko kanina. Na yung sa pagbahay-bahay, nung una nakabusangot. So, thank God sa wisdom na binibigay ni Lord na unti-unti yung busangot na yon ay natapos kami sa tawanan, natapos kami sa ngitian, tawanan, at naramdaman namin that we are welcome sa kanila. Hinihintay nila yung pagbabalik natin, hinihintay nila na sana maulit pa uli, nagugulat pa sila kasi ang bilis ng oras, yung mga ganon. So yung katuwaan, ibig sabihin kung hindi sila inabot, hindi mo hinakbang ang paa mo para i-approach sila, kung hindi ka nag-effort na puntahan sila sa bahay, hindi mo mararanasan yung breakthrough na akala mo lang ang hirap, akala mo lang hindi madali. Pero pag nagawa mo na, ay masasabi mong purihin ang Panginoon. So, yun po yung Diyos na mararanasan natin ang kamangha-manghang gawa niya. Kapag hindi po natin nilagyan ng limitation ang ating sarili. Kasi the fact na tinawag tayo ng Panginoon, the fact na pinili niya tayo kasi alam niya na meron tayong potensyal para magbigay ng papuri sa Kanya. Kaya ang alam lang natin sa sarili natin, ito tayo, kasi tayo ito, pero mas higit na may alam ang Panginoon. Higit na mas kilala tayo ng Panginoon more than doon sa pagkakilala natin sa ating sarili. Kaya kung hindi natin yakapin ang ating pananampalataya at tuloy-tuloy na maglingkod sa Panginoon kahit may mga sakripisyo at pagtitiis na ating ibibigay, hindi natin matutuklasan, hindi natin madidiscover na tunay na ang Diyos ay napakadakila at kamangha-mangha dahil kasi siya ang nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya yun po ang masasabi ko, yung itong studies namin, bagamat hindi pa tapos kasi nakadalawang buwan pa lang kami. So I believe na marami pa na ihahayag ang Diyos para ma-enhance pa yung aming mga kakayahan bilang inyong mga pastor sa Church of the Living Faith. Kaya God is good, mga kapatid. Naalala ko, kagagaling lang namin sa Sagada. Alam nyo, pangarap ko lang naman makita ko yung bulaklak na repolyo sa personal. So akala ko sa Sagada yun. Hindi ko naman alam na sa Sagada pala is more on trekking, aakyat ka, no? Pero ang ina-appreciate ko doon, kaya naging worth it yung aming pagpunta doon. Kasi tinry namin mag-asawa na kayanin. Yung para makita mo lang yung magandang tanawin, kailangan mo umakyat. Na sa kanilang mga sanay na doon na nalalakad nila ng 20 minutes, kami 50 minutes.
10 minuto na lang para mag-isang oras. Imaginein mo yung papanhik ka ng walang tigil, halos 1 oras kang papanhik walang tigil. Habol hininga, pagod. Pero alam mo yung mga sakripisyo na yon, yung mga pagtitiis mo, init, ihip ng hangin, hingal, pagod, sakit sa binti, sakit sa katawan. Pero kapag nandoon ka na at nasilayan mo na yung ganda ng creation ni Lord, parang napapalis lahat ng pagod mo. Nakarating kami sa kuweba na sobra 350 feet below the ground yung lalim nitong kuweba na ito. Hindi ako makapaniwala sa edad namin itong mag-asawa na kayanan namin. Pero ang masasabi ko, pag-ahon namin, ang sabi ko, worth it. Kasi kung nanatili sa mind naming mag-asawa, hindi natin kaya yan. Kasi may edad na tayo. Hindi namin nasilayan yung ganda. Maniwala po ba kayo na doon sa cave, kuweba na ang alam natin ang Sagada is the highest mountain, isa sa mga matataas na parte ng bundok yon sa Northern Luzon. Maniwala po ba kayo na doon sa ilalim, meron po mga fossils ng shell na nakadikit po doon sa pader nitong cave? So you cannot imagine na ganun kataas yung bundok sa loob ng kuweba. Paano nangyari na may mga fossils ng shell na nakadikit doon sa kanyang wall? Grabe po, no? Kaya kung iisipin mo, tapos yung water, na yung mineral na taglay niya, nakakapag-form ng iba't ibang klaseng, alam mo yon na nakakagulat, ang ganda-gandang tingnan. Na habang minamasdan ko kahit napagod, ang lamig ng tubig, pero grabe yung mga nakikita mo dun sa loob. So, ano po ang ibig kong sabihin na kapag hindi ka nag-effort, hindi ka nagbigay ng extra mile, hindi ka nagbigay ng tiyaga, hindi mo hinayaan na hindi mo ang tawag dito, yung bang mindset mo na ayoko, hindi ko kaya yan, dito lang ako. Kasi mostly, no, kapag yun ang mindset natin na gusto natin palagi nasa comfort zone tayo. Sabi nga, ang mga mananampalataya na naging complacent na kasi bakit? Alam na kasi ligtas siya. Alam niya kasi yung grace ni Lord is enough. Alam niya kasi ang mercy ni Lord is they are new every morning. So itong grace, love, mercy ni Lord, na sa halip na ito yung gawing inspirasyon ng isang mananampalataya para maglingkod at ituring niya na ang paglilingkod sa buhay na Diyos at Diyos na kataas-taasan, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, na kapag maglingkod ka rito, yung bukas na oras, pintuan, araw na binibigay ng Panginoon na opportunity for us, isang pribilehiyo to serve the Lord of all lords, to serve the God of all gods. Isang pribilehiyo. Hindi dahil gusto nating i-bless tayo, hindi dahil yung mindset na pag inuna natin si Lord, when He seek first His kingdom and His righteousness, no, lahat ng need natin ibigay niya sa atin. No. Kundi yung mindset mo na pribilehiyo to serve the Lord of all lords and the King of kings and God of all gods is a privilege. Doon yung tiyaga mo, nandun yung sakripisyo mo, nandun yung prayer mo, no, yes, Lord, use me. Here I am, send me. So, ano man ang mga sakripisyo, ano man ang mga i-neglect mo, yung bang ipagpalit mo, na sa halip ng sarili mong agenda, ang bubuhusan mo ng panahon, ay magtsatsaga ka na, this is for the Lord because I love the Lord. Alam niyo po, alam natin, na katulad ng sinabi ko kanina, hindi namin nasilayan ang blue soil sa Sagada.
Hindi namin nasilayan ang ganda ng loob ng cave kung hindi kami nagtiyaga, hindi kami nagtiis, hindi kami nagbigay ng extra effort, hindi kami naglaan ng extra mile para marating ito. Magiging useless yung punta namin doon. Walang karanasan na masasabi mo, grabe, grabe. Kaya bagamat sumakit yung katawan namin, pero alam niyo po, tinitreasure ko kasi I know hindi na yun mauulit, pero yung memory, yung experience ay hindi ko siya makalimutan. At sa kahuli-hulihan masasabi ko, Lord, thank you so much for allowing us na ma-witness yung sobrang amazing creation mo na grabe na ganito kaganda ang Pilipinas. So that's it mga kapatid. Yan ang masasabi ko na kamanghamanghang naranasan ko sa Panginoon for this year 2024. Kaya ang aking masasabi, kung ikaw ay nasa Lord na, huwag ka nang bumitaw. Ikaw ay sabi sa aklat ng John, sabi ni Lord, hindi ikaw ang pumili sa akin. Hindi ikaw, hindi ako ang pumili sa Lord, kundi si Lord ang pumili sa iyo at sa akin. Bakit ka pinili? Bakit ka tinawag? Kasi ipaparanas ng Panginoon kung sino siya. Gusto ng Panginoon no? Maranasan mo ang kamanghamanghang ginagawa niya sa buhay mo. At gagawin niya sa buhay mo, mararanasan mo. Why? Kasi alam ni Lord, may potential ka para ipahayag ang kanyang kabutihan at ang kanyang kamanghamanghang mga gawa sa buhay ko, sa buhay mo. Kaya lang kailangan kapatid, extra mile, extra effort. Huwag nating hayaan na yung grace, yung love, yung mercy ni Lord na ito ang siyang magdulot sa atin ng pagiging complacent. Yung message kahapon ni Pastor Alan, complacency is the big enemy ng isang mananampalataya. Na hindi na kumilos porket ligtas na, bahala kayo sa buhay nyo, basta ako, nasa Panginoon ako. No. No, sabi nga ng isang author ng isang libro, many Christians hindi na nagdi-disciple, hindi na nagme-ministry. Kasi yung grace, yung salvation, yung grace and mercy ni Lord, sa halip na siya ay magsipag na gumawa para sa Panginoon, ito pa ang naging instrumento para ang isang mananampalataya ay maging tamad. Sorry po for that word, mga kapatid, patawarin niyo po ako. Na totoo yun. No? Nagiging tamad ang isang mananampalataya. Dahil kasi panatag na siya. Kasi siya kilala na niya si Lord, ligtas na siya. Kaya wala na siyang pakialam, basta siya nasa comfort zone na. That is not the way, that is not the reason, the purpose why is God calling us and choose us. Tandaan po natin ang katagang ito. Ang sino mang mananampalataya na hindi nagdidisipulo ay hindi siya kay Kristo. Kung tunay na ikaw ay kay Kristo, kung sinasabi mo na ikaw ay tunay at totoong mananampalataya ni Kristo, ihayag mo sa iba ang kabutihan niya. Pagpalain ka kapatid. God bless you. Sabi dito, ang sino man, ulitin ko ang verse, silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasayat na tutuwa, at yaong mga nagsihayong dalay binhi ng nanangis ay aawit ng may galak, dala ay ani pagbalik. Aawit ng may galak. Kapatid, ang lahat ng paglilingkod, pagtitiis natin, hindi mawawala ng saysay.
Hindi tayo after sa blessing. Dahil kasi pag naglilingkod tayo sa Panginoon, hingiin man natin at hindi, automatic na yan sa Panginoon. Ang gusto lang ng Lord, wag nating ikulong yung ating sarili ayon sa pananaw natin sa ating sarili. Bigyan natin ng kalayaan ang Espiritu ng Diyos na gamitin tayo para sa Kanyang kapurihan. Dahil alam ng Panginoon, malaki ang potensyal at kakayahan mo para papurihan at bigyan ng karangalan ang pangalan niya sa pamamagitan mo. Amen. Let's pray. Father God, sa oras na ito, Panginoon, higit sa lahat, Lord, I pray for the church. Church of the Living Faith, Lord. Ganon din, Panginoon, sa kung meron man, Lord, na sumusubaybay sa ganitong mga gawain, Panginoon, gabi-gabi, na labas man siya ng CLF, Lord, hindi yun ang mahalaga sa iyo, sapagkat kayo ang Diyos na sumasa lahat at nagpapala sa lahat. Hindi ka po after sa denomination, hindi ka after sa titulo ng iglesia. Dahil Panginoon, ang hinahanap mo yung puso naming bukas, puso namin na nakakaunawa, kung bakit, Lord, inalaw mo na makilala ka namin. Bakit inalaw mo, Panginoon, na maranasan namin ang kabutihan mo. At isa kami sa mga pinili mo, Panginoon. At dalangin ko po na ang lahat po, Lord, na nakikinig ngayong gabi, Panginoon, ibigay mo sa puso niya, ilagay mo sa puso niya na hindi tao ang tumawag sa kanya, hindi tao ang pumili sa kanya, kundi ikaw. Dahil ang purpose mo, Panginoon, hindi siya manatili, Panginoon, sa sarili niyang kakayahan. Kung hindi pribilehiyo na i-grab niya ang opportunity, i-grab ang privilege, Lord, to serve you sa iba't ibang kaparaanan, Panginoon. Lord, yung bang serving you, O Lord, in attending your church service, to support your church, Lord, through prayer, through fasting, to support your church, Lord, na ang mga kapatiran ay manatiling maging malakas, maging masigla sa paglilingkod, at yung desire, Panginoon, na makaakay sa iyo, Panginoon, ng mga kaluluwa na nangangailangan ng kalayaan na kaloob mo. Panginoon, yung punawa ang ilagay mo, iudyok mo sa puso ng bawat isa. Panginoon, naniniwala ako, Lord, all of us, Lord, kami po nakakilala ng aking asawa since year 1989. And we are in 37 years now, Panginoon, nakakilala sa iyo. Ama, hinog na kami. Marami akong nakasabayan. Marami ako, Panginoon, na nasaksihan mga kapatiran, Panginoon, na nakasabayan namin at yung iba nga po, mas nauuna pa. At maging ang mga nahuhuli, Lord, walang bago, walang luma sa iyo. Ang hinahanap mo, akauhawan ng puso namin para paglingkuran ka. Sapagkat, Panginoon, ang sabi mo, O Diyos, ayon sa iyong mga salita, hindi maihahambing ang kaluwalhatian na inilaan mo, Panginoon, sa lahat ng mga nagtitiyaga at sa kanyang pananampalataya ay nagpapatuloy. Walang maihahambing na kaluwalhatian, kagandahan ang naghihintay sa amin sa iyong kaharian na hindi man namin makamtan dito sa lupa. Lord, higit ang makakamtan namin sa piling mo, Panginoon. Pero dahil ikaw ay mabiyayang Diyos, ikaw ay gracious God, merciful God, Lord, pinararanas mo sa amin ang kabutihan mo. Kaya patuloy namin pinapatutuo how amazing you are, how good you are, Lord. How you yung grace mo, yung mercy mo, Panginoon, na araw-araw nararanasan namin. Kaya masasabi namin patuloy sa aming mga labi, napakabuti mo, Panginoon. Kasi gayon ka, Panginoon. Hindi na kailangan namin hintayin ang langit, hindi na namin kailangan hintayin ang nilalaan mo kaluwalhatian kasi dito pa lang, ayon sa mga salita mo, ang mga nagtitiis, ang nag-aani ng may luha, mag-aani ng may galak,
ang mag-aani na ang magtatanim na may katyagaan, ang humayo na may katyagaan, ang maglingkod sa iyo na may katyagaan. Hindi ka papayag, Panginoon, na hindi mo pagpapalain. Father God, I pray for your church, Church of the Living Faith. Lord, akayin mo kaming lahat. Udyukan mo kaming lahat, Panginoon, na ang kabutihan mo patuloy naming makita sa bawat araw at sa bawat bitaw ng aming mga labi that how good you are. Yun din ang aming ibahagi sa iba, ipakilala sa iba na merong Diyos na buhay, na mabuti, totoo, at handang lumingap sa lahat ng umaasa sa iyo. Father God, bless your people, CLF, I pray. At ganoon din po ang bawat pamilya na kinabibilangan ng bawat isa. Lord, ayon sa pangako mo, ikaw, Panginoon, ang aming tagapag-alaga, kayo, Panginoon, ang aming shepherd. Kailanman, Panginoon, hindi kami magkukulang. And we're praying also, Lord, for the nation, yung ating pong bansang Pilipinas. Kayo ang Diyos na lahat lantad sa iyo, walang nalilihim sa iyo. Lahat, Panginoon, nalalaman mo ang mga nagaganap dito. Mula po sa aming Pangulo hanggang sa mga maliliit na kanyang kinasasakupan, kilala niyo po ang bawat isa sa kanila. Kilala mo kung sino yung loyal, kilala mo kung sino yung tapat, kilala mo kung sino yung tunay at totoong nagmamahal sa bansang ito. Panginoon, doon sa mga hindi tama ang motibo, doon sa mga hindi totoo ang pagmamahal sa bansa, bagkos ay hinahanap lamang ang kapangyarihan, pera, impluensya. Father God, hindi po lalagpas sa iyo ang lahat ng ito sapagkat kayo ang Diyos, Lord, na namumuhi sa pamumuhay na baluktot, namumuhi sa mga palalo, namumuhi sa mga nagmamalaki ng kanilang karunungan, kakayahan. Bagkus tinataas mo po ang mga mapagpakumbaba. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa mga amin po mga pamahalaan, kilala niyo po ang bawat isa. Lord, sa lahat ng tunay na nagmamahal, Panginoon, itataas mo ang aming Pangulo. Bigyan mo po ng puso na tunay at tapat na mahal niya ang Pilipinas. Hindi dahil siya ay nandun na, Panginoon, sa kapangyarihan at taglay niya at gamitin ang kanyang authority para pagsamantalahan ang bansang Pilipinas. Lord, huwag mo pong hayaan na maging palalo ang aming Pangulo. Bagkus bigyan mo po siya ng puso, Panginoon, na mapagpakumbaba. Puso na tunay at tapat na nagmamahal sa bansang ito. At sa kanyang buong kapaligiran, kung meron mang nang aabuso, nagsasamantala, ipakita mo sa kanya, Panginoon. Bigyan mo siya, O Diyos, ng kapangyarihan na patas kapag humusga. Patas, Panginoon, kapag inilapat, Lord, ang batas na kinakailangang sundin. Tulungan mo siya maging aming mga senador, mga congressman. Panginoon, wala ang mga nagkukunwari, ilantad mo, Panginoon. Ang mga nagsisinungaling, ilantad mo, Panginoon. Yung mga mapagsamantalan, ang gusto pera lang, yumaman lang, magkaroon lang ng kapangyarihan, Lord, ibagsak mo. At ang lahat ng mga nagpapakumbaba at may tunay naglilingkod sa iyo, Panginoon, pagpalain mo, itaas mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. I declare blessings, Lord, sa mga kapatiran, sa pamilya, sa iglesia, at sa bansang Pilipinas. Ito po ang aking dalangin, Father God, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless everyone.